Every praise to our God. Every word of worship is what I'm for. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our
Patuloy tayong magbigay ng papuri sa Ama. Hallelujah. You are love, you bring light
Lord, sa araw na to. Thank you, Father, sa araw na pinagsama-sama mo. Thank you for this very wonderful day, Panginoon, to celebrate the goodness of you, Father. Thank you, Father, sa lahat-lahat. In Jesus Christ we pray. Amen. Shalom po sa lahat. Shalom! Shalom! Masama po talaga ang aking parang magagawa pa. Pero, actually sa office pa, hindi lang ako pinayagan kasi mag-sick leave. Pero tuloy lang. Ayun. Hindi naka-attend si teacher eh. Si teacher yung mag-host. Kaso may busy sa school, may kailangan gawin. So, sabi ko, napatanong lang ako. Sabi ko, magdidecree ako sa sarili ko na in Jesus Christ's name, gagaling ako. Pero di ba kayo napapatanong minsan, bakit minsan, kahit deklarahan natin ang isang bagay o yung may sakit na gumaling, hindi siya gumagaling? Nangyari na ba yun sa inyo? Yung tinawag si Brother Kaloy, sabi, Kaloy, mag-pray mo naman yung kapatid ko. Kasi yung prayer mo, makapangyarihan. Hindi talagang nag-pray si Kaloy, napaka-powerful, sumisigaw pa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Napaka-powerful ng kanyang word, ng prayer. Pero, lalong lumala yung sakit. O kaya, hindi gumaling. Pero, better yet, gumaling din naman. Pero kadalasan, mataas yung percentage na parang walang nangyayari, parang walang effect. Bakit ganun? Hindi ba kayo napapaisip sa ganun? Buksan natin sa ito yung pinag-aralan namin yung John 14, verse 10. Sabi dito, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? At ang salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung bagay kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Verse 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang aking ginagawa. So dapat pag sumasampalataya daw tayo, sabi ni Jesus Christ, dapat ginagawa daw natin yung kanyang mga gawa. At lalong dakilang ang mga gawa rito at gagawin niya sapagkat ako'y paparoon sa Ama. At anumang inyong hingin sa aking pangalan at yaong aking gagawin upang ang Ama ay maluhalhati sa Anak. So, ibig sabihin ng sinabi dito ni Jesus Christ, basta ginagawa natin yung gusto niya, ibibigay niya yung kahilingan natin. Totoo ba yun? Sabi ko lang, ano ba yung nabigay na kung nagawa mo lang yung kalooban niya talaga, hindi mo na kailangan humingi pa hindi sa atin. Hindi ka panahin Ginagawa ko yung trabaho sa kingdom. Hindi naman ako hindi ka nagkakasala sa mga kaya mong pagtagumpayan. Tapos, hingin ka sa Lord. Lord, sabi mo sa verse 13, ano mang hingin sa aking pangalan or sa iyong pangalan, ibibigay mo. Ba't ngayon, di pa ako yung mayaman? Bakit ngayon, hindi ko pa nakukuha yung singing talent na hinihiling ko sa iyo matagal na? Bakit hindi pa ako dancer? Ba't ang tigas pa rin ang buto ko? Diba? Bakit hindi pa rin ako tumatama dun sa crush ko na gusto kong mapasagot? Diba ko mahilot? Hindi, kasi it makes sense. Kasi sabi, gawin mo lang yung ginagawa ng kanyang anak, kung ano yung pinapatrabaho, kung ano yung ginagawa niya, yun ang gawin natin. Pag ginawa mo daw yun, kahit ano daw hilingin mo sa pangalan niya,
I will do it, that the Father may be glorified in thy Son. Pero ba't ganun? Ba't parang hirap humiling na yun? If shall ask anything in my name, sabi sa verse 14, I will do it. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaong aking gagawin. If you love me, keep my commandment. Inulit-ulit sa verse 14. Diba? Pag inuulit yung isang bagay o yung salita ay very important sa mga. Amen. Diba? Nakapag-isip, diba? Kasi kung tingin natin na ginagawa natin yung trabaho natin sa Lord, dapat pag humiling daw tayo sa Kanya, ibibigay sa atin. Pero ba't ganun? May mga times, hindi ko natatanungin, pero may mga times na humiling tayo sa pero hindi natin siya makuha. May mga times na gusto mo yung isang bagay na minsan ginagawa natin na sabihin na natin, ginagawa lang natin kasi meron tayong kailangan. Hindi sabihin. Actually, ginagamit to ng mga ibang tagapagturo na in Jesus Christ name, in Jesus Christ name, ginagamit yung gantong salita, yung gantong praise para magikayat pa ng maraming tao. Kasi kung babasahin natin yung context, intindihin natin yung sinasabi ng Panginoong Kristo nung binabanggit ito sa mga disciples. Kasi yung kung babasahin natin yung chapter 14, starting verse 1, yung mga disciples dito ay troubled. Hindi sila makapag-isip, hindi na alam ang gagawin kasi ang Panginoong Kristo nito ay malapit ng ipako sa krus. Malapit na siyang at i-condemn na siya ng tao, paparusahan, etc. So, may iwan. Biruin yung disciples, sa tagal ng disciple, sa tagal ng disciple, hanggang dumating yung time ng pagwakas ng Panginoong Kristo, pero troubled pa din sila. Kaya hindi rin natin masisisi yung ibang tao, kahit anong sabihin mong pag-disciple, kahit anong sabihin mong tagal, may times talaga na may mahina tayong minsan nangingibabaw pa rin yung flesh. Yeah. Minsan yung spirit na left behind pa rin. Normal naman yun. We do not condemn those people. Kasi kahit disciple, gano'n eh. Eh si Tomas nga, to see is to believe eh. Kailangan pa niya makita may butas yung kamay ng Panginoong Kristo bago pa siya maniwala. Kaya binanggit ko ng Panginoong Kristo, sabi dito, sa verse 2, in my Father's house, many are mansion. If it were not so, I would have told you, I go prepare the place for you. Kumbaga, huwag kayong matrobol, huwag kayong mangamba. Sabihin niyo lang yung pangalan ko para magawa niyo yung trabaho niyo dito sa mundo. Hindi ibig sabihin na sinabi ni Jesus Christ dito sa verse 13 and 14 na kahit anong hilingin mo, basta ginagawa mo yung trabaho, ginagawa mo yung ginagawa niya, pwede ka nang humiling na kahit anong bagay. Kaya it's very different if we interpret a verse without interpreting the whole context. Yun yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Sige, sabihin mo kasi kung trouble ka. Sige, sabihin mo lang sa akin my name. Kasi mawawala na ako eh. Just tell me my name. May bibigay sa iyo ng kamayan. Yung kalakasan, lahat ng pangangailangan nyo para maipagpatuloy yung trabaho na iiwan ko sa inyo. Pero hanggang ngayon tuloy. Pero nung nawala ang Panginoong Kristo, wala pa din eh. Trouble pa din. Nagawa-iwalay pa din sila eh. Diba? Sino yung nag-stand up pa? Si Paul pa. Ang tagal pa, sa Acts pa napunta. Kaya babalik na, isi-circle back ko lang sa tanong ko kanina. Bakit tayo pag naging Jesus Christ din, kahit anong lakas ng prayer natin, may mga spirit pa tayong nalalaman, nagbanggit pa tayo ng kahit anong pangalan, bakit hindi pa rin gumagawin? Diba? Napapaisip tayo sa mga ganung bagay. Kasi kung titingnan natin sa mga ibang verses, kung paano magpagaling ang Panginoong Kristo, hindi naman siya through words. Kasi nagiging problema pagka sa pagandahan ng prayer, yung nabanggit ko example, kunyari si Galoy, nag-pray siya sa isang may sakit. Gumaling yung may sakit. Sabi niya, gumaling. Ay, si Galoy na yung
idol ko, si Kaloy na. Si Kaloy na yung lagi kong tatawagin pagka may sakit yung kapitbahay namin. Nagkakaroon ng misalignment na pagdating sa tunay ng pagsamba. Anong nangyari? Tao na yung sinasamba, hindi na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Ngayon, balikan natin kung paano mag-pray yung Panginoong Kristo, kung paano siya magpagaling. Kung titingnan natin yung panahon ng New Testament, doon sa centurion, anong sinabi niya? Pero balikan muna natin kung ano yung sinabi ng centurion. Ang sabi doon, i-paraphrase ko na lang, pagalingin mo ang aking... Yun, yung aking alagad. Sabi ni Jesus Christ, sige, turo mo yung bahay mo, pupunta ako. Parang hindi. Sabi ng ganun, hindi. Sabihin mo lang yung salita, ako ay gagaling na. At sabi ng Panginoon sa Kristo, ngayon pa lang magaling na yung ayong alagad. Ano nagpagaling sa kawal ng centurion? Yung prayer ba ni Jesus Christ? O yung pananampalataya ng centurion sa Panginoong Kristo? Yung faith ng yung leader na centurion sa Panginoong Kristo na kaya niyang pagalingin yung kanyang soldier. Kasi very irrelevant kung magpe-pray ka lang in Jesus Christ na kahit magtatambling ka, kahit anong fasting ang gawin mo, kung yung pinagpe-pray mo hindi naniniwala sa Diyos, kung hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, hindi yan gagaling. Kasi that person, it has to be or has to have some faith. Kasi biro mo yung centurion. Hindi niya kailangan sabihin natin, hindi niya na kailangan magdalawang isip o ano ang tawag doon? Yung ano nga yun? Yung parang paligoy-ligoy yun. Hindi niya na kailangan magpaligoy-ligoy. Kasi alam niya kung sino yung Diyos na kanyang sinasamba. Amen? Amen. Kaya the best prayer to heal a person, palakasin natin yung faith ng tao. Kasi that faith can heal a person. Hindi yung tao yung magpapagaling, kundi yung taong yun ang gagamitin to realize na yun, para ma-realize ng taong yun na makapangyarihan ang Diyos Ama sa langit, na kaya kanyang pagalingin. Yun ang kailangan ng gawin ng isang lingkod ng mananampalataya o lingkod ng Diyos sa mga nangangailangan. Kasi prayer will not be effective kung mismo yung pinag-pray mo walang faith or kulang yung faith. Sabihin natin, ano siya, umaattend naman siya sa mga service, umaattend, naniniwala naman siya sa Diyos. Pero habang pinag-pray mo, nakatingin na siya sa'yo. Kasi very powerful yung prayer mo daw eh. Kinabukasan lang yung malaki sa akin. May mga ganun. Diba? Pero kung yung mindset ng taong yun, na sinasabi niya, oh, thank you Father, thank you Father. Salamat sa ginamit ng tao, Panginoon, para pagalingin ako. Actually, hindi naman kailangan gamitin yung tao ko para pagalingin ako. Sapat na po yun. Maalala at makita lang kita, Panginoon. Sapat na yung mga salita mo, sapat na yung mga ginawa mo ng panahon na nandito ka. Sapat na po na ikaw ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos na ang lahat. Kasi kahit sa science, whatever you believe, it will happen. Kahit may sakit ka, pag sinabi mong may sakit ka, lalo kang magkakasakit. Pag sinabi mong, di, magaling na ako, na mapapasok ako bukas, ang lakas mo, mind over matter. At ganun din yung pananapa. Kasi hindi naman natin makikita ang Diyos eh. Hindi naman natin makikita eh. Kasi, Spirit ang Panginoon. So, masakit. Sabi, whether we like it or not, kahit anong gawin natin, hindi natin siya makikita physically. Pero nakikita siya ng panahon ng New Testament, na very tangible siya. Pero ngayon, di ba? Sa panahon natin, napakapalad natin na naniniwala tayo sa hindi natin nakikita. Kaya lagi ko sinasabi sa mga sineshare ko, okay, sige.
Hindi ka naniniwala sa Lord. Hindi ka naniniwala sa hell. Okay. Paano kung totoo? Di mas mabuti nung naniniwala ako kaysa hindi. I have nothing to lose naman eh. Wala namang mawawala sa akin eh kung maniwala ako. At least, kung totoo man yun, pinaano ko lang, logical, kumbaga, rebuttal ko lang yun ang tanong sa akin. Kasi, sabi niya sa akin, hindi kasi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya sa akin, pag nag-travel siya through airplane, ang papasalamatan niya, yung pilot. Kasi yung pilot, nag-drive ng plane para dalhin siya ng safe sa kabilang bansa o sa kabilang lugar. So yun yung pananampalataya. Pero hindi naman nagkaroon ng long conversation. So I respect him and he respect my belief. So wala namang magkaibigan pa rin naman. So yun, kaya very important na i-build natin yung faith ng bawat isa. I-build natin yung faith ng mga taong makakasalamuhan natin. I-build natin yung faith yung mga taong mas i-influensyahan natin sa labas na nangangailangan ng mas kailangan ng matinding pananampalataya. Kasi marami na nakakalimot, lalo na yung mga may taong may mga problema. Maraming nakakalimot. Ngayon, as God representative dito sa mundo, so hindi man natin intentionally nagagawin to kung hindi pa natin kaya, pero God has so many ways na ipakita or i-meet natin yung mga taong hindi natin inaasahan, na hindi natin alam na ikaw at ako pala yung makakatulong sa mga taong yun. Darating yung time na ikaw yung tatawagin ng Lord para palakasin yung faith ng taong yun at manumbalik siya sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya palakpakan natin ng Diyos. Grabe yung ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. No? Kasi we have to realize things. Kasi minsan pinapaasa tayo ng mga maling interpretasyon natin. Kasi biruin mo, sabi mo, humiling ka lang, ibibigay sa'yo. Siyempre hindi ka lang ng Lord. Ibibigay niya sa iyo yung bagay kung deserve mo na yung mga bagay niya. He will not give something na hindi mo siya deserve. Kasi kung bigyan ka ng 1,000,000, kung hindi ka marunong management, 1,000,000. bigyan ka ng bagay or business, pero wala ka namang alam sa mga ganong bagay. Diba? Bigyan ka ng mga bagay na hindi mo ka-deserve, so lahat babagsak. So darating ang time. There's a time, everything under the sun. Amen? Kaya, alam ko, ready na at gusto pa akong patagalin ng magsasalita ngayon. Pero excited na rin po akong makinig na ngayong linggo sa revelation na magagaling mula sa Diyos. Kaya palakpakan po natin at salamat sa Diyos sa buhay ng magsasalita ngayon. Ang Ama, ang Pamilya Magpantay, si Ambassador Rolly Magpantay. Siya po. Sorry po. All the glory and praise belongs to our King. Amen! Sa ginagawa po natin ngayon, sa kanya po lahat nagmumula. Yung lahat ng mensahe na gusto kong iparating sa atin na matutunan natin at may paunahan. Alam niyo po ba na itong linggo ito, hindi ko nabanggit sa asawa ko na ako yung message. Ay, kay Nika. Kay Max, medyo nasabi ko na kasi nga Dito. pero nakita natin pala ni ate kasi matanong daw ako. Si mama kagabi nakita niya kasi nagbabasa ako ng scripture, sabi niya sa akin, ako messenger po. Hindi ko masabi hindi, gumanon lang ako sa balikat niya. Parang puta. Sabi niya, ano, ikaw ba? Parang may pag-pray kita, sabi niya.
Pero Gusto lang pala. nangungusa pa rin talaga ang Lord eh. Doon sa mensahe na gusto niyang parating. At yung mensahe nga, medyo sabi na rin ni Pastor Rocky, pero mamaya medyo yung sa simpleng paraan. Yung sinasabing paghiling, kung yung mga hiniling natin at pinapalalangin sa Diyos. Kilala naman po natin si David. Amen. Nakausap ko lang kapon. Doon po sa story ni David sa 1 Samuel 25, yung buong chapter na yan. Doon po kasi tumakas siya kay Hari Saul. Diba gusto siyang ipapatay. Doon po sa chapter 1, dito po yung pagkamatay ni Prophet Samuel. Tapos tumakas si David kay Haring Saul at nagpunta sa ilang doon sa lugar na Paran kung tawagin. Dito po may tatlong karakter dito, sina David, si Nabal at si Abigail. Yung po si Nabal at saka si Abigail, magkasawa yan, yung dalawa. Si David, kilala naman po natin siya. Si Nabal, siya yung taga-Maon. Ang ari-arian niya ay nasa Carmelo. Mayaman to, pero hangan. Sabihin natin, kasi sinabi din at saka medyo hindi lang medyo masama talaga yung ugali niya. At si Abigail, pinakita niya yung wisdom, courage, peacemaking, at higit sa lahat yung sinasabing siya ay maganda. Maganda daw talaga si Abigail. Balik na po tayo sa kwento. Yung sa kwento, muntik ng patay ni David si Nabal, na asawa ni Abigail. Pinapunta ni David ang mga tauhan niya upang humingi ng tulong, supplies. Kasi umalis sila nun eh, sa Israel eh. Dahil nga na nagkatago sila kay Saul. At dito, nung pinapunta ni David yung mga tauhan niya, yung 10 tauhan, tinuruan niya ito kung paano yung pagbati, kung paano yung sasabihin nila kay Nabal. Kasi nga kilalang mayamang tao eh. Yung pagbati ng tauhan na yung may respeto. Pero iba yung pinakita ni Nabal nung oras na pumunta yung mga tauhan ni David. Ito yung sabi ni Nabal sa 1 Samuel 25:11. Akin nga mapupunin ang aking tinapay at ang aking tubig at ang aking hayop na aking pinatay dahil sa aking mga manggugupit at aking ibibigay sa mga taong hindi ko nakikilala kung taga saan. Doon pa lang, pinakita na talagang nagdakot na siya, sinaban. Ibig sabihin, tumanggi siya magbigay ng tulong sa mga tao. Kaya nagalit si David. Kasi bumalik yung mga tao eh. Nagalit si David at kinuwento nga ng tao na gano'n na naging reaction ni Laban. Kaya binalak ni David, kasi naganda sila eh. Nagdala na ng mga itak, talagang imamasak yan sila. Na para patayin si Laban dahil sa ginawa. Pero nalaman ni Abigail, kasi may tauhan si Abigail, mga paibasa mayaman, na naikwento na gano'n yung balak ni David na tagapapatay ng asawa niya. Palibasa nga, andun yung sabihin natin wisdom ay talagang nasa babae.
naisip niya na, sandali, o-operan ko ng hayop, pagkain, sila David para makulong niya yung asawa niya, may ligtas, kasi talagang papatayin siya. Dahil dun sa offering na ginawa kay David, lumambot ang puso ni David at di niya ginawang patayin si Nabal. Ginamit ng Lord si Abigail upang madungisan ng kamay ni David. Kasi ang Lord kasi hindi man natin talaga, kahit sa ngayon, hindi nga sabi ni Pastor Oki, alam naman natin, hindi natin nakikita, pero gagamit siya ng tao para kung ano yung dapat at hindi ka mapahama, yun yung nangyayari. Kaya ito rin isa na nangyayari sa atin, nadadala tayo sa galit, inis. Lalo na pag alam natin na tayo yung naagabyado, nakakaramdam tayo talaga ng galit, ng inis. Kaya kung di ba, nabalitaan yung alam natin yung naging yung nangyaring outrage na nakaraan. Ganun kasi yung nangyayari sa tao. Tanong ko, bakit ba nagkaka-outrage? Yung galit at away sa kalsada. Hindi ito dahil sa attitude o masamang ugali. Punta tayo, sabi sa science, ako muna yung teacher, mag-aaral tayo ng science. Sabi, dahil daw sa mixture ng brain, ng chemistry, psychology, at saka situation. Pag-aralan natin yung utak. Pardon. Parang nawala yung utak ko. Yung halimbawa, yung nakaramdam tayo ng threat o pagbabanta, sinasabi dito na mag-activate yung brain natin doon sa parte na tulad ng yung sinasabing amygdala. Sasabihin niya na may pangalan. Yun yung mag-trigger agad sa utak natin. Susunod dito yung hypothalamus kung saan iti-trigger niya yung fight response ng upan natin na magkakaroon ng mabilis na tibok ng puso, magkakaroon ng tense ng muscle at adrenaline rush. Kaya minsan, di ba, pagka nakakaroon tayo ng galit-tagal hindi makontrol. Kumbaga, sinasabi ng utak natin na pwede na tayo makipag-awal. Kay Carlo man yung makipagpagbahan. Kaya sa ganitong sitwasyon, nagre-react tayo kaysa sa mag-isip. Tama. Kaya, halimbawa, kung puya tayo, walang tulog, walang mainit, pagod, Kain. o ano pa yung pwedeng magpataas ng upan. Kasi dito, Gutom. pwedeng magpataas ng cortisol level o tinatawag na stress hormone ng tao. Kaya kung nagdadrive tayo at may reckless rider na nakasabay tayo sa kalsada, kinat tayo, yan. Nag-trigger na yung ating hypothalamus. Nagiging hypothalamus. Pwedeng i-consider na threat or dito na papasok yung tinatawag natin na road rage sa kalsada. Sinasabi ng science na ito ay predictable at preventable. Sabi ng science. Naalala ko po dati, yung mga ganitong senaryo. Siyempre, lahat naman tayo nakakaranas ng gano'n. Hindi lang naman sa kalsada, habang nagdadrive tayo. Glory to God, kasi isa rin yung sa nabago sa akin ng Panginoon. Kasi nung time na kabataan, medyo mainitin yung ulo ko. Kahit kasama kong pamilya ko, parang sabihin na natin doon ako sigla-sigla na parang gusto ko
pag may nag-cut sa akin, oo, yung away agad. Nakaranas pa nga ako na nagdadrive ako ng truck, puno ako kagado ng halaman. Wala akong dala kundi itak. Hinat ako ng bus, tapos nung ako yung overtake, ayaw ko overtake eh. Nung nakasingit ako, at tinaga ako sa kanya, yung pintuan sa gilid. Sa halip na huminto siya doon sa may... Ano yung Yekasaki? Oo. Hindi siya makahinto doon. Kasi ang kasama ko noon, ng tatay, dalawa lang kami. Ayun. At saka nung time na i-share ko lang din, alam yung resist mo. Kasi nagdadala talaga ako ng baril sa sasakyan. Pero andun pa rin naman na kasi noong time na yun, dito kasi sa Batangas, alam naman natin, kahit kubo ang bahay, lahat kasi may baril ang bahay. Ginawa ko siya ng taguan sa console na kasi wala lisensya eh. Na pag binuksan mo, akala mo ordinary console na pero nasa ilalim, nandun yung baril. Pero minsan nga, nagamit ko rin yun. Pero pasalamat na rin ako at hindi pa uso yung mga CCTV at saka yung camera sa cellphone. Kung hindi, viral ako doon. Ayan, minsan nakasama ko si mami. Kasi ang dami na minsan makukulit na driver. Pero hindi ko naman tinututok. Wala naman ba ako natutukan nila. Ako tumutok. Yun lang. Delikado. Ayan ang talaga eh. Matatapang ang mukan eh. Matatapang ang mga asawa. Lumaban, talo. Ayun. Pero sabi sa Holy Bible, sa Proverbs 15:1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Sa Tagalog, ang malubay na sagot ay nakapagpawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang road rage nagsisimula sa feeling natin na minsan nadidisrespect tayo. Minsan, impatient, naiinip tayo. Pero dito sa Proverbs 16:32, siyang makupat sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan at siyang nagpupuno na kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng bayan. Pag may ganun senaryo, huminga lang tayo ng malalim at manalangin. Amen. Isipin natin yung peace ay mas powerful kaysa sa pride. Yung pride, yung inis, yung galit. Sa Psalm 37:8, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mong puot. Huwag kang mapalisa, ikay maghahatid lamang ng paggawa ng kasamaan. Kung mapapasin nyo na talagang ang buti ng Panginoon, kasi sa scripture, sa Holy Bible, andun lahat eh. Lahat ng gagawin natin, pinaplano pa lang gagawin, nandun na, susunod lang tayo. Base nga rin sa Rocky kanina, bakit may manalangin na hindi na tutupan. Tingnan nyo yung mabalisa pala, kasi sinasabi dito eh, huwag kang mabalisa, ikay maghahatid lamang ng paggawa ng kasamaan. Yung mabalisa pala ay pwedeng gumawa ng kasamaan. Dito po, pag pinili natin ang kahinahunan kaysa kaguluhan, hindi ka lang umiiwas sa labanan. Pinararangalan natin ng Diyos. Pinaprotektahan mo yung kapayapaan. At yung nagiging at tayo ngayon sinasabi na tayo yung nagiging liwanag sa mundo. Sinabi din ito sa Matthew 5:14. Kayo ang ilaw na sa libutan, ang siyang bayan na tatayo sa ibabaw, ang siyang bundok ay hindi may katago. Yung nangyari po kamakailan sa road rage, wala pong nananalo sa mga ganung sitwasyon. Lahat tago.
Minsan nawawala pa na, katulad nun. Dahil sa walang control, napatayin niya yung lalaki. At ilang ba natama yung girlfriend niya, girlfriend o asawa, kalibin. Tapos yung iba pang nakatayo lang doon, tinamaan. Kaya sabi sa Ecclesiastes 7:9, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Grabe na talagang palaging sabihin na natin masakit. Lalo ba't sinabi mangmang? Kasi nga nangyayari, kasi kung alam mo, ano na gagawin? Yan ang gusto ng kaaway. Yung maging mainit na ulo, pero ang gusto ng Diyos, maging mahinahon tayo. Amen. Kaya huwag tayo makipagtalo o makipag-away para sa ating kaligtasan. Lunukin natin yung pride. Kasi yung pride, Sabon yun oo. Andun talaga Hindi. Wala ko tawag ni si Francis Di ba sinabi nga, pagka natabunan yung pride mo na ipaibabawat, doon nagsisimula magagalit ka. Kaya, lunukin na natin yung pride kaysa makipagtalo. Sa Roman 12:18, sinabi na, kung maaari, ayon sa iyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Amen. Tingnan nyo yung ilang segundo na nagpadala tayo sa emosyon at galit. Sa galit natin, mapapahamak tayo. Dahil doon sa nangyayari na hindi natin napipigilan. Yung mga salitaan, yung mga hand gesture na, di ba? Doon pa lang. Parang umiinit na yung mukha mo, ulo mo. Pag ganun po ay huwag na natin pansinin. Diba? Sabi nga, yung apoy ay di natin pwede tapatan ng apoy. Kasi lalong magliligaw. Entry na naman siya. Yan dapat. Pero ginagawa natin sa kuya, magsunod ko tayo mag-practice. Ayan na naman. Dapat ang gawin na lang natin, yung apoy na yung patungan natin ng kaldero. Magkaka-house rating. Pagluto tayo ng libo. Yun na lang yung gawin natin. Ulit daw ulit. Ha? Ulit. Yung apoy. Diba? Patungan natin ang kaldero. Magluto tayo ng libo. Yung pala yun. Parang pinipilig yung isa dyan Kaya wala siya panlasa na yun. Isip tayo na kalan. Bro, tayo. Pagkatingin na yun. Post natin yan. Every time na lalabas tayo, kailangan natin mag-pray. Amen. Kahit dito lang sa malapit man na pupuntahan natin, malayo, kailangan natin mag-pray. Kahit pa sabihin na minsan, di ba, nakakaramdam tayo ng tamad na take words. Mga ganun na lang. Kayo na po bahala. Amen. Pero yung pag-pray natin kasi protection natin yun eh. Halimbawa, yung pray na Panginoon, bigyan niyo po ako ng kakalmahan sa puso. Amen. Alisin niyo po yung pride sa aking puso. Bigyan niyo po ako ng pagpapakumbaba. Amen. Pero kanina, medyo Sinampulan. sinapulan ako ng Lord. Alam niyo, pagpasok. Pinagkikitan kagad Ang aga nila, yung mga nangampanya, Diyan sa Pilibet. sa Pilipinas, yung pagpasok, ikaw, wagtag yung kanto. May mga nakamotor, malayo pa yung kanilang ini-escortan. Nandun pa sa may iglesia. Tapos sila, akala mo mga hagad na scooter, hinarangan dito, kakaliwa. Pero yung isa, sumenyas, kasi sumenyas ako. Sabi niya, sige, lakad. Lumakad ako. Yung isa naman, nakaharang pa doon. Parang nainis, Tapos parang, ang bagal pa niya, siyempre magkaka-traffic din. Nakaharang ako.
Pero glory to God, ina-realize ng Lord talaga. Ayun. Kasi talagang pero hindi na ako bibig. Ay, nasabi ko lang kanina, na-test ako. Ayun, balik tayo. Kasi nasa kalsada lahat ng tukso. Tama. Kaya, yan ang power ng prayer. At sinasabi ko sa Lord, kung wala siya, wala ako, wala tayo. Hindi mo magagawa lahat ng wala, Lord. Yung prayer ay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa lahat na makakasabay mo sa daan. Sa asawa at anak mo, kapatid, magulang, sa lahat, kapitbahay. Kaya yung power ng prayer, tandaan po natin, hindi po tayo mananalangin sa Diyos para lang ang ibig ay kailangan natin. Yung gusto lang natin ay yun lang yung pag-pray natin. Kaya tayo nananalangin sa Diyos para sambahin siya, kilalanin na siya ang Diyos natin. Kaya nga yung sinasabi ni Pastor Oki kanina na hindi lang sa pagsamba, sabihin yung faith talaga. Pag sinabing may faith ka, kilala mo. Correct. Yung kilalanin siya ng Diyos natin para magpasalamat, para sa protection at para ingatan niya tayo. Pero yung kailangan mo natin, hindi na kailangan pa ipag-pray. Alam na ng Lord yun. Di ba sabi palagi, palagi rin natin naririnig at nababasa ko. Ika nga, kung sa tape dati na, yun, cassette tape, ika nga, gasgas na to. Pero salita ng Lord, hindi magagasgas ka naman. 6:34. Ginawa ko lang yan pero hindi yun. Ito, sinasabi sa Matthew 6:33 na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Para magkaroon ka ng kailangan mo, di mo na dapat ipanalangin kung ano yung kailangan mo. Kasi alam na ng Diyos yun. Diba? Ang kailangan mong hanapin ay ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng bagay daragdag na lamang sa iyo, kahit di mo hingin, ibibigay niya sa iyo. Kasi alam ng Lord kung yung pangangailangan natin. Hindi na sabihin pa na, Lord, kailangan ko ng kotse. Hindi na, Lord, kumana yung cellphone ko. 3 taon na yung nakalipas kailangan ko na magpalit ng iPhone 21. Kaya sinasabi rin sa Matthew 6:34, kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ano ba yung kinakabalisa ng tao? Kasi sinasabi dito huwag daw mababalisa. Sinasabi din sa Matthew 6:31 at saka Matthew 6:34 na kaya huwag kayong mga balisa na mga sabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming darating? Sa 34. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Aminin natin hindi, marami pa rin. Kahit pa sabihin na sa kingdom na siya, madami pa rin na sabihin natin nag-aangat. Hindi mo masama na mag-aangat. Kasi ino kailangan natin dito Kasi nasa mundo tayo. Pero yung paghahangad na sobra, isa pa rin yun na kaya hindi matupad yung pinagpe-pray mo. Kasi alam na Lord, sobra yan. Ito lang ang kailangan mo Dito ka lang. Aanin mo yung 3 cellphone. Dadalawa naman yung kamay mo. Diba?
Sahod. Ano kasi Zoro? Paapa po. Ayun. So, daw. Dalawa lang naman tatlong espada. Ito, hindi tayo dapat na mabalisa kasi alam ng Diyos yung kailangan natin, yung kakanin o daramtin. Buti na lang isa cellphone ko. Kasi tingnan nyo, kahit nga yung mga hindi naniniwala sa Diyos, may nakakain eh. Yeah. Sabihin natin, di ba, mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist. Wala sa Diyos. Pero, kumakain sila. Saan manggagaling nun? Sa Lord. May nakakain at saka naiinom. Pinapakain pa rin sila ng Diyos. Yung kailangan, di na natin kailangan ulit-ulitin. Kasi, pag ulit-ulit, sabihin, Walang bitaw. kung magulang man, Iba yung duty. naiinis na sa anak, ulit-ulit ka na lang. Sige, sige. Orderin mo na lang sa Shopee. Yan. Yun nga, kahit hingin, basta nasunod tayo sa kalooban ng Lord, ng Diyos, diba? At yung pananampalataya, yun yung banggit ni Pastor Ogie, ibibigay niya. Yung ipanalangin natin ay yung kabalisahan natin sa buhay. Yung mga problema sa buhay, hindi yung mga material. Para sa una yun, para sa proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Katulad na ng nabanggit kanina na ayun, pagka-aalis. Kasi sinasabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tingnan nyo, papansin natin sa panalangin na may daing. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nanalangin. Ibig sabihin, yung panalangin natin kasi kita naman ng Lord kung ano yung laman ng isip at puso natin. Diba? Pero mas higit na dinindin niya yung panalangin na hindi sa makamundong bagay. Dito sa pasasalamat, ibig sabihin kasi, di ba yung panalangin at daing na may pasasalamat, ibig sabihin, kahit mahirap o nahihirapan, pasalamat tayo sa Ama. Meron tayong mga kahilingan sa Diyos sa panalangin na bunga ng kabalisahan sa buhay. Sa buhay natin, marami tayong kabalisahan. Halimbawa tayo, mga ama. Mananalangin tayo sa Diyos na alis tayo sa bahay. Sabihin natin na, Ama, kayo na po bahala, proteksyonan niyo yung asawa at anak ko. Yung anak ko, mga anak ko na papasok sa school, tatrabaho, yung mga kapatid ko, magulang ko. Lahat. Yun ang ipag-pray natin. Kaya, ipanalangin natin, pati yung mga kapitbahay, hindi lang tayo. Nakakabundin sa ako kasi yung halimbawa sa trabaho, yung mga intriga. Kaya, isa ka yan. Yung intriga sa katrabaho mo, yung kung mga pinapanalangin dapat natin na panalangin sa mga kapitbahay. Halimbawa, kaya sinasama natin yung kapitbahay ko, dikit-dikit na bahay. Hindi natin alam, lalo pa sa panahon na yun, iba-iba lang sabihin natin, iba-iba na yung ugali ng tao. Hindi natin masasabi na putong patuloy ko. Kasi pag dumating na iba na rin yung pano. Kaya yung ipag-pray natin na bigyan niyo ang mga protection yung asawa at anak ko na may iwan sa bahay. Yung ganun. At yung kapitbahay ko, siyempre, iba nga ugali. Baka mamaya, adik.
Pag pinagtripan niya, sulugin yung bahay. Kadikit yung bahay mo. Diba? Pwedeng pati bahay mo. Kaya yung hihingi natin protection sana. Ayun. Kaya mga kapatid, hindi lang ito doon sa kanina nga na road rage. Kahit saan man tayo naroon na anumang sitwasyon, kung tayo man ay may nararamdaman na ingis, galit sa ating kapwa, sa pagdadrive man sa kalsada, sa bahay, sa school, sa trabaho, ipanalangin lang po natin at itaas natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Kaya ito pong mensahe ng Panginoon sa atin na tayo manalangin at magpanalanginan sa isa't isa. Mag-confess tayo, umamin tayo sa ating kapwa, at ipanalangin ang isa't isa sa lahat ng ating gagawin at iisipin. Sabi din po sa James 5:16, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng malakas na panalangin. Diba? Kaya ayun lang po ang Banal Lord. Magpanalangin na tayo sa isa't isa para makaiwas tayo sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Kaya, shalom. Glory to God. Una sa lahat, palagi salamat sa Lord. Dahil sa mensahe na ginaba mula kay Kevin. Maraming makupulot, maraming magagandang makukuha talaga. Lalo na kung talagang pag-isipan mo. May inaano po ako, yung una-una po, yung sa namin kuya, may nakuha ko lang, 3 lang po nakuha ko naman sa yung consequences, yan sa consequences kasi sa mga actions natin. Minsan kasi, tama, sabi ni Kuya, yung sa aming message na nabay ko yun, tama kasi, minsan, patos-dalos tayo mag-isip. Sa isip din naman natin minsan. Pwede namang, kung sabi nga, huminga ka muna bago ka mga action. Kasi, baka mamaya nadala ka sa emotion mo. Nadala ka sa galit mo. Akala mo api-api ka. Pero, ano mo lang pala yun, hindi mo naisip na tama ba ako? Tama ba yung ginawa ko? Bakit ko nararamdaman to? Ba't ko naiisip to? Tama ba yung gagawin ko? Yung sa panaginip ko na sinet ko na pinatila-press ka gabi. About sa finish ko na rin. Yung panaginip ko kasi dito daw sa Batangas Pier, bigla akong napabok ng ticket sa barko para uwi ako sa Milos. Tapos yung ano nun, si Mrs. daw buntis. Hindi ko lang alam na kasi parang wala naman sila ni yung anak na dalawa eh, parang buntis pa lang yun ang buntis siya. Tapos ang nangyari, nag-book kami ng ticket, yung kasama ko, pinsan ko doon sa amin. Tapos yung sabi ng operator hindi siya na dramatic, nagdala kami ticket ng papuntang Negros. Ang nangyari, hindi siya barko, ang nangyari speedboat na lang. Tapos sabi ng operator sa akin pasaway kayo ha, alam niyo may bagyo. Pero hindi namin alam na may bagyo.
alam niyo may bagyo tapos nag-book pa kayo ng ticket para uwi. Sige, dahil gusto niyo, pagbibigyan ko kayo. Parang gano'n yung may inano niya kami dahil may bagyo. Susugal kami na ibiyahe. Grabe, takot na ako. Pero parang hindi naman ako hindi. Parang sige, tulad na lang din. Sumakay kami ngayon ng speedboat. Tapos, ano lang, parang ang daan namin ay yung tabi ano lang naman, yung gilid lang. Tapos, nagdala ng parang kulambo, yung parang net ng panguwi ng isda. Ano sa akin, tinali ko sa akin. Hindi ko alam kung anong purpose, ba't yun, parang isda dahil sa bagyo daw, protection. Ano ba yan? Anong protection mo kulit nun? Tapos, nakalipat kami sa kabila. Yung parang pag-iba nung sa kabila, ang nangyari sa doon, naging bangka. Tapos naging bangka, ang lugar na namin, ang ganda, kung bagay kong isip mo, parang paraiso yung may mga maraming tao, tapos yung side, mga tubig, tapos parang spot-spot na parang ano, dagat dito sa dulo, pero dito, mga punong, parang resorts, tapos mga tubig sa ilalim. Ay, hindi naman ka ako ngayon. Ang ganda. Parang may ginawa ako, parang namitas ako ng dahon. Tapos, naiwan ako, tapos naligaw ako. Nagpunta ako sa... Dito pala, hindi ko alam kung saan siya pumunta, kaya dito ako pumunta. Nakasakay ako ngayon, nakalakad ako. Tapos yung parang daan, yung play kanal, tapos parang may daan dito, pero yung daan parang escalator, tawid siya, pero parang escalator na ito ang lumalakad, hindi yung tao. Buhay lumalakad dito. Ngayon, parang hindi ako makabalik, parang gusto ko na, hindi ko alam kung nasaan sila. Ngayon, sumigaw yung, parang nakita mo yung sumigaw siya na, na naligaw ako. Hindi ako makabalik kasi na, pag ano na yung lupa, ang ginawa ko, tumalon ako sa kabila, tapos bumalik. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nga umiyak ako yung gagawin ko. Natakot ako dahil may bagyo, tapos nangyari, tapos naligaw ako, wala akong pera. Tapos naisip ko yung mag-iina ko, yung misis ko. Tapos paano kaya ako malaman ng misis ko na ito, biyahe ko uwi ako sa Negros. Tapos ganito, buntis siya tapos may bagyo. Paano kayo maraman yung pag mamatay ako? Parang gano'n na siya, paano kung pag mamatay ako? Ano kayo maraman yung... Umiyak ako, parang nanaawa ko sa kanya kasi nga iniwan ko sila ng gano'n. Hindi ko nga, walang dahilan, hindi ko alam kung anong dahilan, ba't ako umuwi. Kaya, doon na nagising ako doon. Ang ano sa akin, yung mga decisions ko sa buhay. Kasi, hindi ko alam, ba't ako pumunta sa isang lugar na gayon na hindi ko alam. Ibig sabihin, consequence ng mga decisions mo. Kaya, glory to God kasi nga, yung isahin, mga panahon na sa bawat akbang mo talaga, mas maganda yung tamang knowledge God talaga, yung pray. Sabi nga, pray ka kung anong gagawin mo. Kumain ka man, hindi ka man. Kasi, papasalamat ko sa Lord, mag-pray ka pa. Mag-pray ka talaga para hindi tayo magkamali sa bawat akbangan. Salamat sa Lord. Para yun yan. Ha? Ano yun sa para kung hindi kasi tuloy. Hindi ko nga alam kung anong ano dun eh. Hindi, parang hindi kasi tuloy kasi ulan eh. Hindi ko nga alam. Baka nanonood ako nito. Parang ano eh. Parang wala po kinalungguan ako. Tapos pinali dito. Nanonood yata ako. Hindi galit yata tatay. Nito ka. Tapos ano ko lang din yung parang maging materialistic. Niya sabi, seek ye first the kingdom, all these things shall be added. Lagi tayong, huwag tayong mag-pray dahil sa mga material na bagay. Yun nga, gusto ko yung initiative na pray mo para mamatay sa sarili. Gusto ko pa yung kahit gusto ko yung
mawala sa isip mo. Yung mga ganon. Mas maganda yung katuwiran muna ng ama. Kasi hindi, kung once na ano muna talaga, kung nasa papamuhay muna yung katuwiran ng ama, hindi mo na maisip yun. Talaga, wala na sa vocabulary mo. Matutuwa ka na lang, masasaya ka na lang, kasi puro na, kasi araw ng tinda, puro ng love, joy, peace, diba? Andun na lahat. May isip mo pa ba yun? Kasi kumplito ka na. Hindi mo na kailangan yun. Kailangan mo lang talaga yung righteousness ng Lord. Yung alignment, yung will natin sa will. Kaya, napapag natin natin ito. Glory to God. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. This is